Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 75 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Si Kim Dokja ay halos hindi nakapag-isip ng mapansing nasa harapan na niya agad si Song Minwoo. Napakabilis ng galaw nito, isang bilis na maaari lamang makamit ng isang nilalang na may agility na lampas sa level 40. Ganap nang nagbago si Song Minwoo bilang isang ika-6 na antas na outside species, at agad niyang ginamit ang kasanayang predator's threat. Mabilis namang gumamit si Han So-young ng mental barrier upang mabawasan ang epekto nito, ngunit hindi iyon naging sapat. Sa isang iglap, sinunggaban ni Song Minwoo ang leeg ni Han So-young at walang kahirap-hirap siyang napigilan. Hindi ito katulad ng laban ni Kim Dokja laban sa Fire Dragon noon. Wala siyang elemental na kalamangan at hindi rin mabagal ang kanyang kalaban. Habang nakatitig kay Kim Dokja at inilalantad ang mapuputi nitong pangil, malamig na tinanong ni Song Minwoo kung siya ba ang sumira sa kanyang coin farm. Na pagtanto ni Han So-young ang panganib at agad siyang sumigaw kay Kim Dokja na patayin ito. Sabay nilang ginamit ang Blade of Fate at Avatar, ngunit isang malakas na sipa lamang ni Song Minwoo ang sumira sa Avatar at nagpahagis kay Kim Dokja sa malayo. Kasabay ng pag-activate niya ng Accelerate, sunod-sunod na suntok ang tumama sa ulo, balikat, at tiyan ni Kim Dokja, na halos hindi na niya maipagtanggol ang sarili. Napagtanto ni Kim Dokja na hindi siya makakaligtas sa kasalukuyan niyang lakas, kaya agad siyang nag-invest ng 16,000 coins sa kanyang stamina, na tumaas mula level 24 hanggang level 50. Dahil dito ay nakayanan niyang tiisin ang matinding pananakit, ngunit biglang napahinto si Song Minwoo nang marinig niyang tawagin siya ni Han So-young sa kanyang pangalan. Habang pinagmamasdan siya nito, unti-unting bumalik ang mga alaala nito. Kasabay nito, marahas na nagsimulang manginig ang eksklusibong kasanayan ni Kim Dokja na Fourth Wall. Nagtaka siya dahil minsan pa lamang ito nangyari noong makalaban niya si Yoo Jong-hyuk sa Theater Dongjun. Nagtanong si Song Minwoo kung dati na ba silang nagkakilala, habang ang mga boses mula sa nakaraan ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa isipan ni Kim Dokja. Dahil sa epekto ng memory enhancement, tuluyan siyang nakilala ni Song Minwoo bilang ang tahimik na kaklaseng laging nagbabasa ng nobela tuwing bakanteng oras, ang estudyanteng palagi niyang binubuli noong high school. Bumuhos ang masasakit na alaala kay Kim Dokja. Pinagtawanan siya ni Song Minwoo at nagbiro pang hindi nito inakalang mabubuhay pa siya hanggang ngayon. Naalala pa nito kung paano niya sinasaktan si Kim Dokja habang tahimik lamang itong nagbabasa ng nobela. Nang mabanggit ang nobelang iyon, agad na bumalik sa isip ni Kim Dokja ang panahong iyon ng kanyang kabataan, kung saan ang tanging takbuhan niya mula sa malupit na realidad ay ang pagbabasa ng Ways of Survival. Bago pa siya makabawi, muli siyang sinuntok ni Song Minwoo at tumilapon patungo sa isang gusali. Habang desperadong pinipigilan ng mga avatar ni Han So-young ang kalaban, natabunan naman si Kim Dokja ng mga guho. Doon niya tuluyang naunawaan kung bakit nanginginig ang Fourth Wall. Ang kakayahan ito ang dahilan kung bakit palagi niyang tinitingnan ang mundong ito na parang isang nobela, kaya nagagawa niyang manatiling kalmado kahit sa gitna ng panganib. Ngunit si Song Minwoo ay hindi lamang isang karakter sa senaryo, isa itong bahagi ng tunay niyang nakaraan. Ang pagharap sa dati niyang bully ang naging dahilan upang mabasag ang proteksyon ng Fourth Wall at muli niyang maramdaman ang lahat ng sakit na matagal na niyang ibinaon. Habang duguan ang ilong at halos maubos na ang mahika ni Han So-young sa pagpigil kay Song Minwoo, galit nitong sinigawan si Kim Dokja at tinanong kung bakit siya nag-atubili. Sa kabila ng matinding sakit, dahan-dahang tumayo si Kim Dokja at sinabing ito ang kanyang awakening event. Hindi makapaniwala si Han So-young habang ipinaliwanag niyang hindi palaging madaling tagumpay ang kailangan niya. Minsan ay kailangang harapin ang paghihirap upang tunay na lumakas. Nang maunawaan niyang si Song Minwoo ang ugat ng trauma ni Kim Dokja, humingi siya ng paumanhin sa narinig niyang usapan ng dalawa. Tapat namang inamin ni Kim Dokja na magkakilala sila at si Song Minwoo ang taong sumira sa malaking bahagi ng kanyang kabataan.
Nagbiro si Han So-young na baka kailangan lamang niyang marinig muli ang ilang linya mula sa Ways of Survival upang magising ang kanyang lakas. Ngunit alam ni Kim Dokja na wala nang ibang makakatulong sa kanya. Kailangan niyang harapin ang sugat na yon ng mag-isa, dahil kung patuloy na manginig ang fourth wall tuwing makakaharap niya ang mga taong konektado sa kanyang nakaraan, magiging malaking kahinaan lamang ito. Sa sandaling iyon, napukaw ang atensyon ng ilang constellations. Ang One Who Overcomes the Late Trials ay nagbigay kay Kim Dokja ng isang espesyal na bounty senaryo na pinamagat ang Overcoming Trauma, kung saan kailangan niyang malampasan ang kanyang trauma sa loob ng 1 oras. Sa halip na matakot, itinuring niya itong isang pagkakataon. Iniabot niya kay Han So-young ang Samyongdang's traumat at sinabihang manatili sa likuran. Siya na lamang ang lalaban. Gumastos siya ng libo-libong coins upang itaas ang kanyang agility at strength sa level 50. Kasabay nito ay nag-activate ang Unbroken Faith na nagpalit sa katangian ng kanyang sandata tungo sa banal na kapangyarihan. Walang pag-aatubili siyang sumugod sa hanay ng mga werewolf at isa-isang pinabagsak ang mga ito gamit ang kanilang kahinaan sa divine attribute. Dahil hindi na sila tao kundi mga outside species na, wala na siyang kailangang ikabahala tungkol sa parusa sa pagpatay. Sa huli, tumayo siyang muli sa harapan ni Song Min-woo. Bagamat patuloy pa ring nanginginig ang fourth wall, hindi na ito hinayaang kontrolin siya ni Kim Dokja. Idineklara niyang tapos na ang kanyang awakening at diretsong sumugod kay Song Min-woo. Muli nitong ginamit ang accelerate, ngunit nagdagdag lamang si Kim Dokja ng 7,000 coins sa kanyang agility upang maabot ang level 50 at tuluyang makasabay sa bilis nito. Sa pamamagitan lamang ng kanyang pisikal na kakayahan, naiwasan niya ang mga atake ni Song Min-woo bago pinutol ang 2 braso at 2 paa nito. Agad namang nagsimulang tumubo muli ang mga naputol na bahagi ng katawan dahil sa kakayahan nitong physical regeneration na tila mas mabilis kaysa karaniwan marahil dahil sa proteksyon ng isang constellation. Sa halip na tapusin agad ang laban gamit ang pinakamalalakas niyang kakayahan, isinara ni Kim Dokja ang kanyang espada. Alam niyang hindi sapat ang basta patayin si Song Min-woo. Ang tunay na layunin ay harapin ang pinagmulan ng kanyang trauma gamit ang sarili niyang lakas. Muli siyang nag-invest ng 8,000 coins sa kanyang strength na umabot sa level 60 at halos maabot ang limitasyon ng senaryo. Hinawakan niya si Song Min-woo sa leg habang muling bahagyang nanginig ang fourth wall. Sa pagkakataong iyon, naalala niya ang mahina at takot na 17 taong gulang na Kim Dokja. Tahimik niyang ipinangako sa batang iyon na siya na ang maghihiganti para rito. Nakangiting binati niya si Song Min-woo bago pa ulit-ulit itong suntukin sa tiyan, dibdib at mukha. Sa bawat suntok ay inilalabas niya ang mga salitang hindi niya kailanman nasabi noon. Tinanong niya kung ano ang mali sa pagbabasa ng nobela at ipinaalala niyang ginagastusan pa niya ang pagbili ng mga librong iyon. Ang bawat suntok ay hindi lamang paghihiganti kay Song Min-woo kundi isang paraan upang yakapin at ipagtanggol ang sarili niyang kabataan. Maging ang mga werewolf sa paligid ay natakot sa napakalakas niyang presensya at hindi man lamang makalapit. Makalipas ang halos 10 minuto ng walang tigil na pambubugbog, tuluyan nang bumigay si Song Min-woo at nagmakaawang patawarin siya. Sinasabing bata pa lamang siya noon at hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Tahimik na kinilala ni Kim Dokja na totoo iyon, bata nga sila noon, ngunit ipinaliwanag niyang hindi siya naghahanap ng paghingi ng tawad. Ang taong dapat nitong hinga ng tawad ay ang 17 taong gulang na Kim Dokja na pinahirapan nito at ninakawan ng masasayang alaala ng kabataan. Sinabi niyang ipagpapatuloy niya ang pananakit kay Song Min-woo hanggang sa tuluyan niyang mapawi ang lahat ng bakas ng kanyang trauma. Alam niyang hindi kailanman ganap na mawawala ang mga sugat ng nakaraan at marahil ay mananatili pa rin ang mga bangungot. Gayunpaman, naniniwala siyang ang 28 taong gulang na Kim Dokja ay maaari nang bigyan ng kahit kaunting ginhawa ang batang Kim Dokja na minsang natagpuan lamang ang pag-asa sa pagbabasa ng Ways of Survival, tulad ng kung paano naging inspirasyon sa kanya si Yoo Jong-hyuk noon. Sa wakas, matapos ang napakaraming suntok, tiningnan niya ang duguan at wasak na mukha ni Song Min-woo at napagtantong wala na siyang nararamdamang galit, takot, o sama ng loob. Sa mismong sandaling iyon, tumigil ang panginginig ng fourth wall at inihayag ng sistema na matagumpay niyang nalampasan ang bounty scenario, Overcoming Trauma, at iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode.
Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.